Hello class, I'm Professor Joseph and this time yung topic natin ay patungkol sa bagong hero na paparating pa lang. Nasa advanced server ito, hindi ko sure kung ano yung tamang basa dito sa pangalan niya, Shishiba or Chichi. Ewan, basta fighter ang hero na to at maganda ito gamitin. At bibigyan ko kayo ng idea sa kanyang mga skills, sa kanyang nature at kung paano siya gagamitin ng tama kapag dumating siya balang araw sa original server. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking page, pa-follow naman po at pa-follow na rin po ng aking mga kaibigan na sina Gaijin Gaming at Radiant Visions. So ang masasabi ko sa hero na to, pwede siyang jungler pero mas the best ito pag XP lane kasi sustain XP lane to eh. Nagre-regen to parang katulad nila Yushong, parang katulad nila Lapu-Lapu at ganun siyang uri ng fighter. Sustain fighter siya kasi may regen siya at may spell vamp of course. Maganda to sa XP lane pero pwede rin ipang core. Pero mas the best talaga XP lane yung hero na to. Upang magamit natin ng tama ang isang hero, dapat nauunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang passive ni Shishi ay magkakaroon siya ng stack ng up to 10 times at ang stack na yun nagbibigay ng movement speed, ibig sabihin pampabilis tumakbo at spell vamp. Yung spell vamp, every time na tumatama yung skills mo ay bumabalik yung buhay mo. So kumbaga parang hinihil niya yung sarili niya kapag tumatama yung skills. Ganon yung spell vamp, okay? So ito yon. Every time na may dadamagean kang kalaban, halimbawa yan, nag-basic attack ka, kahit sa skills, kasama rin yung skills, yan. Tingnan nyo to, yan. May stack dyan na 10 hanggang 10, yan. May stack dyan na, itong stack na to na hanggang 10, ay nagbibigay ng movement speed at spell vamp, yan. Yan yung passive niya. Basta makipagbakbakan ka, lalo kang lumalakas. Parang War Axe rin siya eh. May halin tulad sa War Axe yun. Pero hindi. Parang pinagsamang War Axe at Bloodlust Axe. Kasi fighter yung hero na to. Fighter to. Tapos, yung kanyang first skill naman, ganito. Tatamaan kanya ng yoyo sa mukha. Gaganon ng kanya ng yoyo. Tingnan nyo. Hindi na to tinututok, isang pindot lang to, okay? At yung nasa malapit dito ay tatamaan, yan, oh. Physical damage to, Physical damage to, hindi to magic type fighter, okay? Physical damage na fighter to. So, ayan, oh. Kapag ganun ka ba naman ng yoyo ng kaibigan mo sa mukha, syempre masakit yan, di ba? Ganyan yung kanyang first skill. Yung kanyang second skill naman ay magbabounce kapag may tinamaan. At yung tatamaan ay madadamage dyan, syempre masasaktan yan, no? Yan. Nagbabounce siya kapag may tinatamaan yung second skill niya. Yan. Halimbawa, gusto mo sa kanan ka bumagsak kapag nagbounce. I-drag mo yung joystick sa kanan. Ito. Yan. Ganon. Pakanan. Kung saan mo gusto bumagsak yung hero mo, dun mo i-drag yung joystick sa second skill. Yan. Pakanan. So, try naman natin pakaliwa. Okay? So, kapag i-drag mo pa kaliwa yung joystick, kapag tumatalon, sa kaliwa rin babagsak. Yan. Ganyan. Ganon, parang parang passive na X-Borg kapag mawalan siya ng Peraga Armor. Kung saan mo din drag yung joystick, doon rin babagsak yung second skill niya. Yan, o. Try natin pa kanan. Yan, di ba? Ganon yung direction ng kanyang second skill. Inom muna tayo kape. Yung kanyang ultimate naman, ipagli-link niya yung dalawa, okay? Kapag magli-link ka ng kalaban, dapat may first skill ka, okay? Kasi kung basic attack lang gagamitin mo, hindi tatamaan yung... tignan nyo, hindi tatamaan yung pangalawang Layla. Yan, hindi tatamaan yung pangalawang Layla. Kapag basic attack lang, yan, tignan nyo, walang damage. Yan. Pero kapag ipagli-link mo sila, gagamitan mo ulti, tignan nyo. Kapag gagamitan mo sila ng ulti, okay... di ba magli-link sila? Dapat may first skill ka, okay? Tingnan mo, para ganito yung mangyari. Dalawa sila tatamaan, yan. Pero syempre, yung second Layla, mahina, bawasan ng konti yung damage sa kanya. Hindi katulad ng main target natin na salong-salo lahat ng damage. Ito parang may bawasan ng konti dito yung damage. So, ito, try natin ulit. Okay?
So ito, gagamitan natin first skill yan. Parang kapag ganito, isipin nyo na lang to. Pinagbuhol nyo yung kalaban, magkatali sila, tapos gaganunin mo yung kaliwa at kanan na yoyo. Diba? Yung dalawang yan, matatamaan at masasaktan kapag ginano ng yoyo. Diba? Ginano ka ba naman ng yoyo sa mukha? Masakit talaga yan. Ganyan yung mga skills na meron si Shishi, okay? Napakahalaga na malaman natin yung mga skills ng isang hero upang magamit natin ito ng tama. Ito naman ang recommended emblem set ko para kay Shishi. So, fighter emblem, syempre kasi skill caster to or spell caster. Every time na tumatama yung mga skills niya, napakaganda kasi may spell vamp. At syempre, adaptive attack na rin and hybrid defense. Kaya, tulad nga ng sabi ko kanina, maganda to pang XP lane at sustain fighter ito. So, adaptive attack, ayan, first year. Tapos, Festival of Blood, so, napakataas ng spell vamp niya, di ba? Kahit hindi ka na nga di siguro dito, mag Bloodlust Axe, pero maganda pa rin mag Bloodlust Axe. Pero, yun nga, kahit hindi na, matindi na yung balik ng buhay kapag gamit mo si Shishi, meron kang fighter emblem, meron kang Festival of Blood, meron ka pang passive niya. So, hindi na kailangan ng Bloodlust Axe. Nasa sayo na yung kung dadagdagan mo pa. At itong Lethal Ignition, syempre. Yung Lethal Ignition kasi, sa ganitong emblem set kasi, tingnan nyo guys, tingnan nyo. Sa ganyang emblem set kasi, magagampanan ni Shishi yung kanyang role bilang sustain fighter at the same time, makakapag-deal siya ng decent damage. Kasi based sa nature ng hero, kinakailangan niya mag-deal ng damage at mag-sustain sa team fight.